Kabanata 1061. Ikaw ay isang walang utang na loob na brat, bagaman. How dare you behave so rudeful towards me? Dapat lang sa'yo yan. Huwag mo akong sisihin sa pagiging malupit ko. Tinuro ni Flying Rooster si Thomas. Go, putulin mo muna ang mga braso at binti niya. Pagkatapos, bitiin mo siya at hayaang dahan-dahan siyang damyugo hanggang mamatay. Ang gayong pagdurusa ay hindi kapani-pani walang-walang awa. Ang pagpuputol sa kanyang mga braso at pagkabali ng kanyang mga binti ay malupit na, ngunit tumanggi pa rin siyang hayaan ang mga tao na mamatay kaagad. Nais pa niyang bitiin ang mga tao, hayaan silang damyugo ng dahan-dahan at hintayin ang kamatayan. Ang kanyang kakilakilabot na mga pamamaraan ay nakakatakot. Umiling si Thomas. Hindi ko alam na ang malulupit na kriminal na tulad mo ay umiiral pa rin sa Central City. Sa sandaling magsalita siya, ibinato ng isang nasasakupan ang kanyang machete at sumugod upang laslasan ang kamay ni Thomas. Paano masasaktan ng isang maliit na gangster ang God of War? Tumabi si Thomas para magtago sa lalaki. Pagkatapos, agad na itinaas ni Thomas ang kanyang braso at hinawakan ang machete. Sa isang kisap mata, itinaas niya ang kanyang braso at inihampas ang machete. Samantala, hindi naman matagumpay na naputol ng subordinate si Thomas bagkus ay pinutol siya ni Thomas. Ang kanyang braso ay agad na pinutol ni Thomas sa lugar. Isang malungkot na hiyawan ang agad na narinig sa lugar. Ang mga Alapiers na unang sumugod ay agad na tumigil sa paggalaw. Lahat sila ay nakatitig kay Thomas at hindi namamalayan na nakaramdam ng panginginig sa kanilang mga gulugod. Ang lalaking nasa harapan ay hindi mukhang tao kundi ang demonyong nagmumula sa impyerno. Natakot din si Flying Rooster. Kapag binugbog nila ang mga tao, kadalasan ay sabay-sabay itong ginagawa. Habang lumalaban ang mga tao, mas kakilakilabot na sila ay mabubugbog. Ang sitwasyong ito ng pag-atake pabalik ay hindi pa nangyari noon. Haha, leader ka talaga dati. Magaling ka talagang lumaban. Ngunit, kaya mo bang tumayo laban sa ilang dosenang mga tao ng mag-isa? Sabay-sabay siyang inaatake ng lahat. Dahil sa paalala ni Flying Rooster, nataranta ang lahat. Oo, gaano man kagaling si Thomas, nag-isa lang siya. Imposibleng tumayo siya laban sa ilang dosenang tao. Ano ang kinatatakutan nila? Atake. Ang grupo ng mga tao ang sumugod. Naghanda si Aris na tulungan si Thomas na makitungo sa kanila, ngunit napagtanto niya na hindi niya maabutin si Thomas. Masyadong mabilis kumilos si Thomas. Sa isang kisap mata, sumugod si Thomas sa karamihan. Itinaas niya ang kanyang braso at nilaslas gamit ang kutsilyo. Sa tuwing may laslas siya, siguradong mabali rin ang braso o binti nito. Humigit kumulang 20 tao ang naging baldado sa hotel sa loob ng 20 segundo o higit pa. Umiling si Aris at ngumiti ng mapait. Bagamat matagal nang hindi lumaban sa digmaan si Thomas, malakas pa rin ang kanyang mga galaw gaya ng dati. Mukhang kailangan na niyang lumaban sa pagkakataong ito. Ang mas maraming tao, mas maraming nalalanslas ni Thomas, mas excited siya. Ang kalupitan sa dugo ng Diyos ng digmaan ay nalantad sa sandaling iyon. Patayin! 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 Paulit-ulit niyang ibinato ang kanyang machete, at may ilan pang mga tao ang naging baldado. Ilang dosenang tao ang naging baldado dahil sa paglaslas sa loob ng 1 minuto. Iilan lamang ang hindi nasaktan, ngunit lubos silang natakot. Sino ang maglalakas loob na sumugod muli? Inihagis lang nila ang kanilang mga machete, tumaliko, at tumakbo palayo. Takbo! Walang sino man sa inyo ang maaaring tumakas ngayon. Ibinuka ni Thomas ang kanyang mga paa, inabot ang kanyang machete para hawakan ng diretso gamit ang kanyang kanang kamay, at diretsyong ibinaba iyon. Paf! Paf! Ilang tunog ang narinig. Habang nagtangkang tumakas ang mga nasasakupan na iyon, naputol ang kanilang mga paa nang itinapon ng machete. Pagkatapos, bumagsak sila sa sahig at napaungol sa sakit. Wala pang 1 minuto, ilang dosenang miyembro ng Nocturnal ang natapos. Pinandilatan ni Thomas si Flying Rooster gamit ang kanyang pulang mata. Halos nakalimutan ko na nandito ka pa pala. Kabanata 1062. Habang naglalakad si Thomas patungo sa Flying Rooster, naramdaman ni Flying Rooster na uminit ang hangin sa paligid niya. Parang nag-aapoy si Thomas sa kanyang apoy ng galit. Ginawa nito ang Flying Rooster na maging isang inihaw na tandang at nakaramdam siya ng labis na hindi komportable. Hindi pa niya naramdaman na ganito siya kalapit sa kamatayan.
Puno ng pawis ang katawan ni Flying Rooster na parang kalalabas lang sa shower. Ang kanyang mga kamay at binti ay hindi namamalayan na nanginginig. Tinitigan niya si Thomas na nasa harapan niya na para bang may tinitingnan siyang multo. Siya ay natakot at kinilabutan. Sila ay mga gangster na ang ibig sabihin ay nasa panganib ang kanilang buhay at posibleng mawalan sila ng buhay anumang oras. Gayunpaman, hindi inaasahan ni Flying Rooster na mawawala ang kanyang buhay kay Thomas dahil nagdala siya ng ilang dosenang mga alipores. Kapag napakaraming tao ang nag-aalaga, hindi dapat magkaroon ng problema. Bakit sila aatake bilang kapalit? Sa totoo lang, kung nakita niya ang kakayahan ni Thomas sa pakikipaglaban sa digmaan, hindi siya maglalakas loob na labanan si Thomas kahit na ang kanyang buhay ay nasa linya. Ang pakikipaglaban sa Diyos ng digmaan ay nangangahulugan ng paghuhukay ng sarili niyang libingan. Walang kamalay-malay na lumuhad si Flying Rooster kasabay ng isang kalabog. Kung sinabi niya pa rin na hindi siya natatakot sa sandaling ito, iyon ay isang kasinungalingan. Takot siyang mamatay. Nanginig si Flying Rooster at nauutol siya, umiiyak siya habang nagmamakaawa kay Thomas. Mama Mr. Mayo, pasensya na. Hindi ko ine-expect na kaya mo pala. Ginawa ko lahat ng mali. Humihingi ako ng tawad sa iyo. Patawarin mo ako. Habang nagsasalita si Flying Rooster, malinaw siyang humihingi ng tawad. Humingi siya ng paumanhin habang patuloy siyang sumisigaw, pakiusap, iligtas mo ako, boss. Hindi naman siya mukhang pinuno. Sa halip, mukha siyang gangster sa ilalim ng isang gang. Sa oras na ito, naglakad na si Thomas papunta sa Flying Rooster. Tumingin siya sa Flying Rooster at nagsalita sa malalim na boses, hindi mo ba gusto ang aking mga braso at binti? No, I wouldn't dare. Hindi na ako mangangahas. So, according to your rules, how should we handle this? Dapat mo bang baliin ang iyong sariling braso at tapusin ito? Puno ng luha ang mukha ni Flying Rooster. Kung gusto mong pumatay ng mga tao, hindi mo dapat sisihin ang kanilang pagiging malupit sa iyo. Kung hindi sinubukan ni Flying Rooster na putulin ang mga braso at binti ni Thomas, hindi sana gusto ni Thomas ang braso ni Flying Rooster ngayon. Dapat tingin si Flying Rooster sa kanyang mga alipin na nakahiga sa lobby. Bawat isa ay nabali ang braso o binti. Hindi na matatawag na nocturnal ang nocturnal. Dapat silang tawaging broken animals. Umiyak ng husto si Flying Rooster. Boss, kasalanan ko. Talagang napagtanto ko na kasalanan ko ito. Patawarin mo ako, okay. Wala na bang puwang para sa negosasyon sa usaping ito? Pinaikit ni Thomas ang kanyang mga mata at sinabi niya, binigyan mo lang ako ng puwang para sa negosasyon, kaya ginagawa ko ito bilang ganti. Bibigyan din kita ng isang pagkakataon para sa negosasyon. Salamat, lihim na nakaramdam ng saya si Flying Rooster. Hanggat hindi nabali ang kanyang braso, magagawa niya ang anumang gusto niya. Wala siyang pakialam kung kailangan niyang magbayad ng pera o humingi ng awa. Itinuro ni Thomas ang cash money na nakasalansan na parang maliit na bundok. Gusto mo pa ba ng pera? Hindi, ayoko na. Sige. Hanggat tinutulungan mo akong ilipat ang pera, patatawarin kita sa pagkakataong ito. Biglang naramdaman ni Flying Rooster na may mali. Ibalik ang pera. Paano niya ito ibabalik? Sinabi ni Thomas, tulad ng nabanggit ko dati, ilipat ang $10 million cash na pera pabalik sa bangko nang walang anumang kagamitan o kagamitan. Tumingin siya kay Iris. Ipadala sa kanya ang address ng bangko mamaya. Oo naman. Agad namang pumayag si Iris bago siya ngumiti ng mahina at sinabi kay Flying Rooster, please rest assured, malapit na ang bangko. 2 kilometro lang ang layo. Kabanata 1063. 2 kilometro. Nagdilim ang paningin ni Flying Rooster at halos himatayan siya. Kinakailangan ba niyang ilipat ang $10 million cash money ng paunti-unti sa bangko na matatagpuan sa 2 kilometro ang layo? Papatayin siya niyan. Umunat ang noo ni Thomas. Bakit? Hindi ka ba papayag na gawin iyon? Hindi. Payag ako. Gusto ko. Sabi ni Thomas, sinasabi ko sa iyo, huwag kang magpabeya. Aayusin ko na may magsusubaybay sa iyo. Habang inililipat mo ang pera, pinapayagan ka lamang kumain ng kanin at gulay at pinapayagan kang uminom ng simpleng tubig lamang. Hindi ka pinapayagang kumain ng ibang pagkain. Naiintindihan mo ba? Oo, naiintindihan ko. Nagdilim na parang uling ang ekspresyon ng Flying Rooster. Hindi lang niya kailangan na magtrabaho bilang isang kuli, ngunit hindi rin siya tatanggap ng anumang sweldo.
Nagkaroon din ng problema sa kanyang pagkain at inumin. Ang ganoong buhay ay tatagal ng hindi bababa sa kalahating buwan, tama ba? Nang maisip ito ni Flying Rooster, walang tigil siyang umiyak. Inutusan ni Thomas si Aris, kumuha ka ng magbabantay sa kanya. Tsaka, palitan mo ang pwesto ko. Ang lugar na ito ay nalantad ng ilang tao. Hindi na ito ligtas. Sige. Pagkatapos, nag-book si Aris ng isang kwarto sa isa pang hotel at nagayos para sa Thomas at Iris na manatili doon. Inayos din niya ang ilang mga tao na mga siwa sa Flying Rooster. Sa kasunod na mga araw, may isa pang kawili-wiling bagay sa Central City. Kapag kumakain ng mga tao, tinatalakay nila ang kwento ng Flying Rooster na naglilipat ng pera. Inilipat ng Flying Rooster ang mabigat na pera pabalik-balik mula sa hotel at bangko araw-araw. Sa panahong ito, wala siyang pagnanasa sa pera. Nang makakita siya ng pera, naiinis siya at gustong samuka. Pakiramdam niya ay mas kakaunti ang pera niya, mas mabuti ito. Bakit siya humingi ng $10 million? Kung iginiit niya ang $3 million sa oras na iyon o humingi ng $1 million mula sa simula, siya ay magdusa ng mas maliit na kasalanan. Kasalanan niya ang lahat ng pagiging matako niya. Tinamaan siya ng masamang karma. Ang mga tao ay sadyang sumugod sa hotel at bangko araw-araw. Dumating lang sila para makita ang kakaibang anekdota na bihirang mangyari. Walang naawa kay Flying Rooster. Ang Nocturnal ay nagkaroon ng napakasamang reputasyon. Nakagawa sila ng hindi mabilang na mga krimen sa Central City at ang mga ordinaryong mamamayan ay nabuli nila ng maraming beses. Natatakot sila sa mga kahihinatnan kaya lagi nilang pinili na tiisin ang Nocturnal. Sa pagkakataong ito, napakahusay. Kawakas ay may nakaalis sa masamang gang na ito at hindi na kinailangan pang tiisin ng mga ordinaryong mamamayan ang mga nananakot. Talagang gustong malaman ng lahat kung sinong bayani ang gumawa ng ganoong mabuting gawa. Gayunpaman, pinili ni Thomas na maging mahinahon at magtago habang ang lahat ay nakaramdam ng masigasig. Hindi man lang siya nagpakita. Alam lang ng mga tao na ang isang Superman ang nagdala sa Nocturnal sa ilalim ng kontrol, ngunit hindi nila alam kung sino ang Superman na ito. Kasabay nito, muling nagkita sina Master Centipede at Laura sa office building ng Pivot Technology. Ipinaliwanag ni Laura ang nangyari kay Nocturnal at si Master Centipede ay tumawa ng malakas pagkatapos niyang marinig ito. Talagang hindi simpleng tao si Thomas Mayo. Pagdating pa lang niya sa Central City sa unang araw, naalis niya ang malalim na ugat na masamang kapangyarihan tulad ng Nocturnal. Nako, talagang malupit at malupit ang pamamaraan niya. Hindi isang inhustisya ang nawala sa kanya ni Wise. Sinabi ni Laura, bagaman hindi namin alam ang layunin ni Thomas na nasa Central City kasama ang iyong alerto, mayroon pa rin kaming nakuha. Hindi bababa sa naisip namin ang estilo ng pagtatrabaho ni Thomas. Kapag nakipag-usap tayo sa kanya sa hinaharap, may malalaman tayo tungkol sa kanya. Tumango si Master Centipede. Oo, hindi tayo dapat maging pabaya sa pagharap sa ganitong antas ng kalaban. At saka, ang pinakamahalagang kalaban natin ngayon ay ang Sterling Technology. Hayaan mo lang si Thomas Mayo na maging mapagmataas sa loob ng 2 araw. Huminto sandali si Master Centipede bago siya nagtanong, alam ba ni Thomas Mayo na tayo ang naglantad ng balita sa Nocturnal? Umiling si Laura. Inilantad ko ang impormasyong ito sa Nocturnal sa pamamagitan ng ilang mga ahente. Hindi nalalaman ni Thomas Mayo. Magaling iyan. Itinulak ni Master Centipede ang impormasyon ni Thomas sa gilid at binuksan ang mga dokumento tungkol sa Sterling Technology. He nonchalantly said, let's discuss our main subject. Si Nelson, ang jerk mula sa Sterling Technology ay nagkasakit muli at naghahanap siya ng mga doktor upang gamutin siya. Sa pagkakataong ito, kailangan nating kunin ang pagkakataon at patayin siya. Kabanata 1064. May mali sa kalusugan ni Nelson at hindi ito sikreto. Alam ng lahat ang tungkol dito. Kinuha ni Nelson ang pinakamahusay na mga doktor mula sa buong mundo upang gamutin siya buwan-buwan. Pero pagkatapos ng maraming taon, hindi pa rin gumagaling ang kanyang karamdaman. Walang makapagpaliwanag kung anong sakit ang mayroon siya. Dahil napakaraming mahuhusay na doktor ang hindi makagamot sa kanya, malamang na nagkasakit si Nelson. Ang problema ay kung nagkaroon siya ng malubhang karamdaman, bakit buhay pa siya pagkatapos ng maraming taon? Ngunit, kung sinaktan lang siya ng isang ordinaryong sakit, bakit hindi pa rin siya gumaling? May mga nagtanong din sa mga doktor na gumagamot noon kay Nelson.
Anong sakit ang mayroon siya? Walang nakapagpaliwanag nito. May kakaibang sakit si Nelson. Nagdulot ito ng kakaibang pakiramdam sa mga tao. Para siyang Dracula sa nakakatakot na kwento ng vampira. May mga tsismis pa nga tungkol sa pagkagat ni Nelson ng mga vampira, kaya hindi siya nagkasakit, ngunit naging vampira siya at kailangan niyang sumipsip ng dugo ng tao para mabuhay bawat buwan. Natural, gawa-gawa lang at hindi maliwanag ang naturang tsismis. Ito ay napakakatawa-tawa. Gayunpaman, mayroong isang bagay na masisiguro ng isa. Ang sakit ni Nelson ay kasing misteryoso ng kanyang pagkatao. Laging sinasabi ng mga tao na mananalo ka basta kilala mo ang iyong kalaban. Upang harapin ang Sterling Technology, inimbestigahan ni Master Centipede si Nelson ng higit sa isang beses. Tinubukan niyang alamin ng malinaw ang background ni Nelson. Ngunit, wala pa rin siyang nalaman. Maliban sa pangalang Nelson Mayo, wala siyang nakuha. Hindi alam ni Master Centipede kung saan nanggaling si Nelson, kung bakit mayroon siyang pambihirang kakayahan, at hanggang kailan mamamatay ang taong ito. Kung gusto ni Master Centipede na bumuo at palawakin ang pivot technology, o gusto pa niyang dominahin ang merkado sa Central City, kailangan niyang sirain ang Sterling Technology. Nakalulungkot, hindi niya maisip ang background ng kanyang kalaban. Gusto niyang harapin si Nelson, ngunit wala siyang sisimulan. Napakagulo noon. Hindi banggitin na ang suporta sa likod ng Sterling Technology ay ang pamilyang Gomez na isa sa 3 pinakamalaking pamilya. Ang kanilang kakayahan ay hindi mas mahina kaysa sa pamilya Martin. Maaaring gamitin ni Master Centipede ang matibay na background ng pamilya Martin upang maalis ang mga normal na malilit na kumpanya. Ngunit ang Sterling Technology ay suportado ng pamilya Gomez kaya hindi niya basta-basta napigilan ang mga ito. Ang mga miyembro ng pamilya Martin ay hindi nais na magpakita at lantarang tumayo laban sa Sterling Technology. Ito ay napakahirap harapin. Nakapagbuntong hininga ng mahaba si Master Centipede. Kailangan nating gumamit ng matinding mga hakbang sa kritikal na oras na ito. Dahil duwag si Nelson at ayaw niyang magpakita, pumunta lang tayo sa pugad niya at patayin siya. Tumingin si Master Centipede kay Laura. Kamusta ang taong pinili mo? Tumango si Laura. Tinanong ko siya na maghanda. Pinuksan niya ang phone niya at nagpadala ng text message. Wala pang 3 minuto, may kumatok sa pinto ng opisina. Pasok po kayo. Pagkasabi noon ni Laura ay bumukas ang pinto at pumasok ang isang lalaking nasa katanghaliang gulang na nakapropesyonal na suit na may kulot na buhok. Siya ay may asul na mga mata at isang matangos na ilong, ngunit ang kanyang mga tampok sa mukha ay mukhang isang asyano. Pinakilala siya ni Laura. Ito si Dr. Socrates. Siya ay may halong lahi. Nag-aaral ng medisina ang kanyang pamilya. Habang nag-aaral siya ng medisina sa lahat ng oras, bihira siyang makipag-ugnayan sa mga tagalabas. Hindi siya lumalabas para manggamot ng mga tao. Napangiti si Master Centipede habang nagtanong dahil hindi siya lumalabas upang gamutin ang mga tao, bakit niya ginawa ito sa pagkakataong ito. Pumalaklak si Laura nang hindi nagpapaliwanag. Nagkusa si Socrates na sabihin dahil ipinangako ni Miss Laura na kung matutulungan kita dito, handa siyang makipag-candlelight dinner kasama ako. Kabanata 1065. Tumawa ng malakas si Master Centipede. Ang mga lalaki ay may mga kahinaan. May mga taong sakam sa pera, may mga taong naghahangad ng kapangyarihan, at mas maraming tao ang desperado sa mga babae. Perpekto ang hitsura at figure ni Laura at nakaakit siya ng hindi mabilang na mga lalaki. Bukod dito, ang kanyang nagyayelong malamig na karakter ay naglalabas ng isang aura na nagpapahintulot lamang sa iba na pagmasdan siya mula sa malayo ngunit hindi siya makuha. Lalo itong nagpabaliw sa mga lalaki. Kaya, kailangan lang niyang isakripisyo ang kanyang sarili ng kaunti at magagawa niyang mahulog ng husto si Socrates sa kanya. Upang subukan siya, nagtanong si Master Centipede, huwag mo akong sisihin sa pagiging masungit. Napakahalaga ng misyong ito. Mr. Socrates, sapat ba ang iyong mga kasanayang medikal para mahawakan ito? Bagamat prangka siya, kailangan niyang magtanong. Napakaraming taon na ang lumipas, ngunit maraming nangungunang at sikat na doktor sa mundo ang hindi nakapagpagaling kay Nelson. Nangangahulugan ito na ang kanyang sakit ay napakalubha. Sa makatuwid, ang mga pangkalahatang doktor ay hindi kwalipikadong gamutin si Nelson. Ang mga doktor lamang na may mahusay na mga kasanayang medikal ang maaaring manatili sa dulo pagkatapos ng maraming round ng mga seleksyon. Kung nais ni Socrates na makumplito ang misyon, kailangan niyang magkaroon ng sapat na mahusay na mga kasanayang medikal upang makapasa sa hamon.
Kung siya ay naalis kagad sa pagpunta niya doon, paano niya papatayin si Nelson? Tungkol sa pagdududa na ito, ipinaliwanag ni Laura sa ngalan ni Socrates. Pare, ang mga miyembro ng pamilya ni Socrates ay mga nangungunang doktor. Taon-taon, higit sa libu-libong mga baliw na mayayamang lalaki sa mundo ang humihiling sa kanilang mga miyembro ng pamilya na pagalingin sila. Sa mga miyembro ng kanilang pamilya, si Mr. Socrates ang may pinakamahuhusay na medikal na kasanayan, kaya hindi kailangan ang iyong tanong. Matapos marinig ito ni Master Centipede, masayang tumanggo siya. Laura, palagi kang may tumpak na paghuhusga sa mga tao. Kaya, maghanda lang at lumahok sa pagpili ng doktor ng Sterling Technology kinabukasan. Sige. Sa presidential suite ng isang 5-star luxury hotel, Dream Life Hotel. Umupo si Thomas sa sofa. Nagbalat siya ng mansanas habang sinasabing, bigla namang, dumating, kagabi ang mga miyembro ng Nocturnal. Mukhang may naglik ng sikreto sa kanila. Tumango si Aris. Commander, tama ka. Inimbestigahan ko na ito dati. May taong sadyang naglik ng ating impormasyon sa Nocturnal. Ang problema kasi, napakasly nila. Inilantad nila ang balita sa Nocturnal pagkatapos nilang ilipat ito sa pamamagitan ng ilang ahente. Ngayon, hindi namin malaman ang pinagmulan. Sabi ni Thomas, napakaingat nila. Parang hindi madaling hawakan ang kalaban natin. Iris felt puzzled as she said, hindi ko talaga maisip. Sino ang gustong tumayo laban sa atin? Tsaka kararating lang natin. Paano nila tayo matutunghayan at malalaman kung saan tayo nakatira? Sa katunayan, kahit si Thomas ay hindi naiintindihan iyon. Hindi kaya ang pamilya ni Martin. Ang posibilidad ay umiral, ngunit ang posibilidad ay napakababa. Hindi ito ang estilo ng pagtatrabaho ni ang Master Dylan. Marami talagang kalaban si Thomas. Ngunit, pagkatapos niyang mag-isip saglit, hindi pa rin niya mahulaan kung sinong kalaban ang magbibigay ng labis na atensyon sa kanya dahil dumating lang sila at gumawa ng gulo sa unang araw. Kalimutan mo na. Ito ay walang kabuluhan kahit naisipin natin ito. Kung gusto nila tayong iframe, magkakaroon ng pangalawang pagkakataon mula noong unang beses na nabigo sila. Magkakaroon ng maraming pagkakataon para malaman ang salarin. Huminto siya saglit bago siya nagpatuloy sa pagsasabing, ang ating atensyon ay dapat ilagay sa Sterling Technology ngayon. Kinabukasan, gaganapin muli ang pagpili ng doktor sa Sterling Technology. Kailangan kong dumaan sa proseso ng pagpili para makalapit ako sa katotohanan. Tumingin siya kay Aris. Kumusta ang investigasyon mo sa sakit ni Nelson? Umiling si Aris. Wala pa rin ako. Kakaiba ang sakit niya. Napakaraming chismis at wala sa mga ito ang maaasahan. Napabuntong hininga si Thomas. Kinagat niya ang mansanas at kinain ito habang sinasabi, mukhang dadaan lang ako sa seleksyon sa nararamdaman ko. Kailangan kong umasa sa aking tunay na kakayahan na lumahok sa pagpili ng doktor. Kabanata 1066. 2 araw ang lumipas sa isang kisap-mata at opisyal na nagsimula ang pagpili ng doktor na ginaganap minsan sa isang buwan sa Sterling Technology. Si Thomas ay nakasuot ng formal na suit at isang pares ng leather na sapatos. Tinadya pa niyang magsuot ng pares ng bilog na salamin na nagmukha siyang propesyonal na doktor. Ito rin ay upang madagdagan ang kanyang posibilidad na magtagumpay sa pagpili. Pagkatapos ng lahat, ito ay isang panahon kung saan ang mga tao ay hinuhusgahan batay sa kanilang hitsura. Kung nagbihis ka ng malinaw, walang pakialam sa iyo ang iba. Si Thomas ay karaniwang hindi nababahala dito, ngunit ito ay kasalukuyang nauugnay sa kanyang muling pagsasama sa kanyang ama. Kailangan niyang bigyang pansin ang bawat detalye. Huminto ang sasakyan. Pagkatapos ay pumasok sina Thomas at Aris sa guest house ng Sterling Technology. Ang Sterling Technology ay sadyang nag-invest ng malaking halaga ng pondo para itayo ang guest house na ito para mag-recruit at pumili ng mahuhusay na doktor para kay Nelson bawat buwan. Ang lugar na ito ay may pinakaabanting kagamitang medikal at pinakakumpletong mahahalagang gamot sa mundo. Sila ay ibinigay para sa maraming mga doktor upang gamitin. Makikitang gumastos si Nelson ng maraming para ipagamot ang sarili. Pagpasok pa lang ni Thomas sa pintuan, magalang na lumapit ang isang service attendant at dinala siya sa lobby bago pa man niya maipaliwanag ang layunin ng kanyang pagbisita. Humanap siya ng upuan para maupo si Thomas. Inihain niya si Thomas ng tsaa at tubig at ang kanyang serbisyo ay napakamaalalahanin. Nagkatinginan sina Thomas at Aris. Hindi banggitin ang tungkol sa iba pang mga bagay, ang salubing ito sa doktor ay nararapat na purihin.
Kinuha ni Thomas ang tasa at humigop. Pagtingin niya, ang lobby ay puno ng mga doktor. Halos mapuno ito ng mga doktor. Mayroong iba't ibang uri ng mga doktor doon, kabilang ang mga doktor na nag-practice ng mga alternatibong gamot, mga doktor sa kanluran, matatandang doktor, at mga batang doktor. Nagtatakang nagtanong si Thomas, hindi ba't sinabi mo na ang karamdaman ni Nelson ay kakaiba at walang makakapagpagaling sa kanya? Pero bakit napakaraming tao dito nalalahok sa pagpili? Nandito ba sila para sa pera o ano? Umalaklak si Aris. Ehem. Dr. Mayo, hindi mo alam ang tungkol dito. Bagamat kakaiba ang karamdaman ni Nelson at hindi pa siya gumagaling pagkatapos ng lahat ng mga taon na ito, hindi siya gumagastos ng mas kaunting pera sa kanyang pagpapagamot. Ang isang lugar na may maraming pera ay natural na masikip. Siyempre, hindi pa rin iyon ang pinakamahalaga. Ang pinakamahalagang bagay ay ang kapaligiran dito. Ang mga taong may lakas ng loob na lumahok sa pagpili ay karaniwang ang pinakamahusay na mga doktor. Bawat buwan, isang malaking bilang ng mga nangungunang doktor ang magtitipon dito. Tuklasin nila ang mga isyong pang-akademiko sa isa't isa at napakasaya nila tungkol doon. So, maraming doktor ang gustong pumunta dito every month kahit walang bayad. Gusto lang nilang maramdaman ang ganitong uri ng vibe at pag-usapan ang mga gamot sa mga taong katulad ng pag-iisip. Siyempre, may mga doktor din na ilang beses na hindi nakakagamot ng mga sakit pero hindi pa rin sila sumusuko. Matigas ang ulo nila kaya pilit nilang ginagamot si Nelson. May iba't ibang klase ng tao dito. Kasi ang Sterling Technology ay gumagaling sa mga doktor. Kung talagang kaya mo, ngunit hindi sasali sa saya, tatanggapin ka nila ng may sigasig. Kaya naman, handang pumunta ang mga doktor. Pagkarinig ni Thomas ay tumango siya. Sa hindi inaasahan, bilang isang teknolohikal na kumpanya, ang Sterling Technology ay aktwal na nag-organisa ng isang medikal na komperensya bawat buwan ng hindi direkta. Ito ay lubhang kawili-wili. Sa pag-isip niya ay biglang lumapit ang isang binata na mukhang wala pang 30 taong gulang. Tumango siya kay Thomas at sinabing, "Ako si Jacob Nolan, isang doktor mula sa Red Society Pharmacy sa Central City. Masyado kang hindi pamilyar. Iniisip ko kung ano ang iyong pangalan, ano ang iyong background, at kung saan ka nagtatrabaho." Paliwanag ni Ari sa mahinang boses, "Dr. Mayo, madalas bumisita si Jacob dito. Gustong-gusto niyang kaibiganin ng iba't ibang uri ng mga doktor at maganda ang kanyang reputasyon dito. Kaya, ito ay isang batang doktor na mahilig makipagkaibigan." Gusto ni Thomas ang gayong mga kabataan. Tumango rin siya at mahinang ngumiti ng sumagot, "I'm Thomas Mayo. Isa akong estudyante sa ilalim ni Mr. Owen mula sa Kindness Clinic sa Southland District." Kabanata 1067. Si Thomas, na kadalasang nananatiling mababang profile, ay nagpasya na tumayo sa pagkakataong ito. Hindi ito para sa iba kundi para lang ipakita na siya rin ay may kilalang guro at mahusay na kakayahan. Sa ganitong paraan, tataas ang posibilidad na mapili siya. Siya ay medyo idealistic, ngunit sa sandaling sinabi niya ang mga bagay na ito, agad na nagbago ang ekspresyon ni Jacob. Umayos si Jacob at malamig na tumingin kay Thomas. Sabi niya sa pagalit na tono, "Southland District. Ito ba ang Southland District kung saan pinamamahalaan ni Brad at ng kanyang anak ang buong industriya ng pharmaceutical?" Ang mga salita ay halatang nasa anyo ng pangungutya. Tumango si Thomas. Sarcastic na sinabi ni Jacob, si Brad at ang kanyang anak ay nakagawa ng maraming masasamang bagay at napahiya ang mga doktor. Magalang ang pakikitungo sa amin ni Ginoong Brad at hinangaan namin si Brad at ang kanyang anak na lalaki sa mga kasanayang medikal. Ngunit ano ang nangyari sa huli? Mga kriminal lang si Brad at ang anak niya. Mayroon silang mahihirap na kasanayang medikal at etika sa medikal at ang paghanga sa kanila ay isang pag-aaksaya. Kahit na ang ganitong mga basura ay maaaring mauwi bilang pinuno sa Southland District at mamuno sa buong industriya. Sa palagay ko, lahat ng doktor sa Southland District ay walang silbi. Tinaman ng tingin ni Jacob si Thomas. Paanong hindi mahihiyang sumali ang mga tulad mo sa pagpili ni Ginoong Nelson Mayo ng mga doktor? Dapat nandito kayo para lang gumawa ng mga numero at manloko ng mga tao sa kanilang pera. Labas. Umalis ka na dito. Ang guest house ng Sterling Technology ng doktor ay hindi handa para sa iyong mga jerks. Ang kanyang mga salita ay bawat mas malupit kaysa sa huli. Pakiramdam ni Thomas ay walang magawa.
Siya ang sinisisi para kay Brad at sa kanyang anak. Hindi niya inaasahan na maaapektuhan ni Brad at ng kanyang anak ang kanyang pangalan kahit ngayon pa lang matagal na silang naaresto at nakulong. Nauna sa kanila ang kanilang kahihiyan. Nakatayo sa gilid, hindi na kinaya ni Aris. Umunat ang noo niya at sinabing marami nang ginawang kasamaan si Brad at ang kanyang anak, ngunit ano ang kinalaman nito kay Thomas? Wala bang magaling na doktor sa Southland District? Napangiti si Jacob. Kung mayroong anumang mabubuting doktor sa Southland District, hindi ito pinasyahan ni Brad at ng kanyang anak ng matagal. Ito ay nagpapakita lamang na ang mga doktor sa Southland District ay lahat ay walang sloy na may masasamang karakter at mahihirap na medikal na kasanayan. Patuloy lang siya sa pag-uulit ng parehong mga linya ng kritisismo. Sobra na. Tumingin si Thomas kay Jacob at mahinahong sinabi, ang mga doktor sa Southland District ay may mahinang kasanayan sa medikal. Kung gayon, kung matalo ka sa akin sa pagpili, hindi ba ibig sabihin na ang iyong mga kasanayan sa medikal ay mas malala pa? Nagalit si Jacob. Inampis niya bigla ang mesa sa harap ni Thomas. Kalokohan. Alam mo ba kung sino ako? Ako ang young person in charge ng Red Society Pharmacy. Nag-aaral ako ng medisina mula noong bata pa ako at mayroon akong mahusay na mga kasanayan sa medikal. Hindi ako isang taong maaari mong ihambing dahil malinaw na hindi ka karapat-dapat na sakupin ang iyong posisyon. Gusto mo pa akong bugbugin. Sa iyong panaginip, tinadya siyang ginulo ni Thomas. Dahil sigurado kang matatalo mo ako, bakit sabik na sabik kang itaboy ako? Natatakot ka bang mapahiya kapag natalo ka sa akin, kaya hindi mo ako hinahayaan na manatili upang lumahok sa pagpili? Si Jacob ay bata pa at mapagmataas, kung tutusin. Hindi niya matiis na ma-provoke. Bakit naman ako matatakot sa'yo? Haha. Okay, gusto mong magstay diba? Hahayaan kitang manatili pagkatapos. Sa panahon ng pagpili mamaya, ipapaalam ko sa iyo kung ano ang mga tunay na kasanayan sa medikal. Huwag kang umiyak sa oras na iyon. Ikinaway ni Thomas ang kanyang kamay bilang pagpapalis. Maghihintay ako at titingnan. Sana hindi ka nagyayabang. Nagnagat ang ngipin ni Jacob. Hindi siya kumibo at palihim na sumumpa sa kanyang isipan na dapat niyang ipaalam kay Thomas kung gaano kahusay ang kanyang kakayahan sa medisina. Pagkatapos, uutusan niya ang isang tao na itaboy si Thomas upang mailabas ang kanyang galit. Kabanata 1068. Habang naghihintay sila, mas maraming doktor ang pumasok sa guest house. Hindi nila pinansin ang mga unang tao. Ang lahat ay nanatiling medyo malayo. Gayunpaman, ang huling dumating ay nakakuha ng atensyon ng lahat sa isang iglap. Oy, hindi ba ito si Mr. Socrates? Personal na tumakbo palabas si Jerome, ang namamahala sa guest house at masiglang binati. Ang mga miyembro ng pamilya Socrates ay naging mga doktor sa mga henerasyon. Nakagawa sila ng mga makabuluhang kontribusyon sa pananaliksik sa medikal ng tao na lubhang kapansin-pansin. Ang miyembrong ito ng pamilya Socrates ang pinakanamumukod tanging miyembro ng pamilya ngayon. Mahirap ang pag-imbite sa kanya. Minsan ay nagpadala si Jerome ng isang tao upang mag-imbite sa kanya na may maraming mahahalagang regalo, ngunit hindi man lang niya ito pinapansin. Hindi siya mahilig sa pera at katanyagan. Nakatuon lamang siya sa pag-aaral ng medisina ng buong atensyon at nanatili sa likod ng kanyang mga saradong pinto sa lahat ng oras. Napahiya ito kay Jerome. Sa hindi inaasahang pagkakataon, talagang nagkusa si Socrates na lumahok sa pagpili ng mga doktor. Ito ay isang bihirang pangyayari. Magalang na sabi ni Jerome, Mr. Socrates, ano ang nagdala sa iyo dito? Umiti si Socrates at sinabing, isang kaibigan ang nag-udyok sa akin na pumunta. Pinapante niya ako kay Mr. Mayo. Kaibigan? Sinong kaibigan? Paumanhin, ngunit ang kaibigang iyon ay hindi gustong pangalanan. Isang taong hindi nag-iiwan ng pangalan para sa mabubuting gawa. Napakabait na tao. Kahangaang sinabi ni Jerome, ang kaibigang iyon ay tiyak na isang kahangahangang bigwig upang maimbitahan ka. Sa totoo lang, iniisip ni Jerome ang sarili. Hindi mahal ni Socrates ang pera at katanyagan. Sino ang may kapangyarihang anyayahan siya at sa anong paraan? Talagang nakaligtaan ni Jerome ang isang punto. Ang taong ito ay hindi mahilig sa pera at katanyagan, ngunit maaari siyang maging malabog. Mahirap tanggihan ang isang kagandahan, kaya hindi napigilan ni Socrates si Laura. Malakas na sabi ni Jerome, Mr. Hindi kailangang lumahok si Socrates sa proseso ng pagpili. Direkta kang pumasa. Pwede ka munang umupo sa inner room.
Mamaya, maaari kang makipagkita kay Ginoong Mayo at sa mga doktor na nakapasa sa pagpili. Ang kanyang mga salita ay nagulat sa mga tao. Matapos ang napakaraming taon, ito ang unang pagkakataon na direktang pumunta kay Nelson ang isang doktor nang hindi nakikilahok sa pagpili. Malinaw nitong ipinakita ang reputasyon ni Socrates. Hindi nasiyahan si Aris at sinabi niyang hindi maganda iyon. Hindi mo ba kayang pretuhin ang lahat ng pantay-pantay? Bago pa makapagsalita si Jerome, napamura si Jacob at sinabing, ang prosesong ito ay kung saan ang malalakas lamang ang nabubuhay at ang mahihina ang hinahaplos upang maabot natin ang isang tiyak na kota at pumili ng mga iskolar na may tunay na talento. Si Socrates ay sikat sa buong mundo at may napakahusay na mga medikal na kasanayan, kaya bakit ipadala siya sa pamamagitan ng mahirap na seleksyon na ito? Sa palagay mo ba ang lahat ay katulad ninyong dalawa na naririto upang kumain at uminom? Habang pinupuri si Socrates, kinukutya din niya si Thomas. Galit na galit si Aris. Gayunpaman, si Thomas ay humihigop ng tsaa sa gilid sa isang maaliwalas at kontentong paraan. Sa katunayan, wala siyang pakialam sa pangungutya. Ito ay hindi isang bagay ng lip service upang matukoy kung ang isang tao ay may kakayahan o hindi. At saka, ang layunin niya sa pagkakataong ito ay hindi makipag-away sa iba. Gusto niyang malaman kung tatay ba niya o hindi ang Nelson na ito at anong sakit ang mayroon siya. Ang natitira ay hindi mahalaga. Makalipas ang mahigit 10 minuto, nakita ni Jerome na halos nandito na ang lahat, kaya inipon niya ang lahat sa isang malaking conference hall. Umakyat siya sa entablado at sinabi ayon sa proseso, sa pagkakataong ito, ang pagpili ng doktor ay katulad pa rin ng dati. May kabuuang 3 tanong. Ang sino mang naruroon na kayang kumpletuhin ang alinman sa mga ito ay papasa sa pagpili. Isang tanong lamang sa 3 ang kailangang makumplito. Parang simple lang. Gayunpaman, alam ng mga pumunta dito na nakakatakot ang mababang pass rate ng bawat proseso ng pagpili ng doktor. Ang 3 tanong ay malamang na napakahirap at hindi madaling malutas. Pumalakpak si Jerome. Una sa lahat, ang unang tanong. Pagkatapos niyang magsalita, may isang lalaking nasa katanghaliang gulang ang tinulungang umakyat sa entablado at may naglipat ng upuan para maupo siya. Ang mukha ng lalaki ay mapatla at siya ay patuloy na umuubo. Dahil sa pag-ubo niya, nag-goosebumps ang mga tao sa buong katawan. Mahinaong sinabi ni Jerome, ito ang unang tanong. Nagkatinginan ang lahat. Ito ang unang tanong. Hindi ba ito isang buhay na tao? Nasaan ang tanong? Ngumiti si Jerome at nagpaliwanag, ang lalaking ito ay laging nasa mabuting kalusugan. Kamakailan lang, may mali sa kanyang katawan sa hindi malamang dahilan. Patuloy siyang umuubo at hindi mapigilan. Lahat ng makakapagpagaling sa kanyang ubo ay nangangahulugan na ang taong ito ay nakumpleto ang tanong na ito. May 15 minutes kayong observation time. Magsisimula na ngayon. Umakyat ang lahat sa stage para pagmasdan ang lalaki ng detalyado. Tiningnan nila ang kanyang dila, binasa ang kanyang pulso, at kinuha ang kanyang temperatura. Nagtanong din sila, kasama na kung ang lalaki ay may namamanang kondisyon na tumatakbo sa kanyang pamilya. Mabilis na lumipas ang 15 minuto. Bumalik ang lahat sa kanilang orihinal na posisyon. Patuloy na sinabi ni Jerome, ngayon, mayroon kang 5 minuto para isulat ang plano ng paggamot. Kung ikaw ay nagbibigay ng gamot o nagpapa-opera, isulat mo lang. But I have to remind you guys that you are doctors, kaya hindi dapat sumugal para makapasa sa selection. Kung hindi ka sigurado, huwag basta-basta isulat ang plano. Mabuti kung hindi mo alam kung paano gamutin ito. Mayroon pa ring 2 katanungan na mapagpipilian. Gayunpaman, kung mali ang pagtrato lang mabibigo sa pagpili, ngunit hindi mo na kailangang bumalik dito sa hinaharap. Sige, magsisimula na ang 5 minuto mo. Lahat, mangyaring magsimula. Nagkatinginan ang lahat. May hawak silang mga papel at panulat habang nag-aalangan. Ang ilang mga tao ay may ilang mga pahiwatig, ngunit hindi sila sigurado. Kaya, naglakas loob silang hindi magsulat. Kung nagbigay sila ng maling paggamot, walang susunod na pagkakataon. Sumuko na lang tayo. Panata 1069. Oo, kung hindi gumaling ang sakit na ito, hindi na tayo makakabalik sa hinaharap. Hindi tayo pwedeng sumugal dito. Mayroong 2 pang tanong na maaari nating subukan. Hindi natin kailangang tumaya dito. Tama ka. Karamihan sa mga tao ay piniling sumuko. Isang maliit na grupo ng mga tao ang sumulat ng paggamot.
Matapos pag-isipang mabuti, nilukot nila ang papel sa kanilang mga kamay at itinapon sa basurahan. Pagkalipas ng 4 na minuto, si Jacob lang ang nakakumpleto ng plano sa paggamot. Itinaas niya ang kanyang ulo at ibinigay ang plano sa paggamot kay Jerome. Paglingon niya ay sinulyapan niya si Thomas na parang hindi sinasadya. Nakita niyang walang laman ang papel ni Thomas. Napangiti si Jacob. Uy ikaw, di ba mayabang ka kanina? Sabi mo matatalo ako sa'yo. Haha, kung hindi ka sumulat, paano mo ako matatalo? Katulad ng naisip ko. Ang mga doktor sa Southland District ay walang silbi. Pagkatapos magsalita ay bumalik siya sa kanyang upuan na mayabang. Umunat ang noo ni Aris dahil medyo hindi siya nasisiyahan. Tiningnan niya ang blankong papel ni Thomas at nag-aalalang nagtanong, Dr. Mayo, napakahirap bang gamutin ang sakit ng lalaking ito? Awkward na ngumiti si Thomas. Hindi mahirap gamutin ang sakit na ito, ngunit ang Rosetta ay medyo mahirap ay Rosetta. Wala talaga akong maisip na gamot ngayon. Bigla niyang naalala ang sinabi ni Jacob at na-inspire siya. Oo, hindi ba magandang gamot ang sinabi niya ngayon? Agad na kinuha ni Thomas ang panulat at isinulat sa papel para isulat ang Rosetta. Napatingin si Aris sa gilid. Matapos makita ang Rosetta na isinulat ni Thomas, naging asul ang mukha ni Aris. Si Dr. Mayo, seryoso ka ba? Hindi nakapagtataka na nagulat si Aris. Ito ay dahil ang Rosetta ni Thomas ay masyadong kakaiba. Tinupi ni Thomas ang Rosetta. Ibigay mo ito. Nag-aalala si Aris. Si Dr. Mayo, tigilan mo na ang biro. Hindi ito biro. Gawin mo na lang. Okay. Sa harap ng mga tagubilin ni Thomas, kinailangan itong ipatupad ni Aris kahit na nag-aatubili siya at may mga pagdududa. Tila 1 tonelada ang bigat ng Rosetta na hawak niya. Matapos isumite ang Rosetta, naramdaman pa ni Aris ang pagnanais na mamatay. Tapos na ang oras. Tiningnan ni Jerome ang papel na iniabot at sinabi niya, 2 lang ang plano sa kabuuan. Parang ang sakit ng lalaking ito ang nagbigay ng problema sa lahat. Pinuksan niya ang 2 papel habang nagsasalita. Higit pa o kaunti ang alam ni Jerome tungkol sa medisina. Matapos basahin ang plano ni Jacob, tumango siya bilang kasiyahan at agad na hiniling sa kanyang nasasakupan na magreseta nito. Sumunod ay ang Rosetta ni Thomas. Agad namang ibinaba ni Aris ang ulo. Siya, na nahasa sa larangan ng digmaan, ay labis na nahihiya at natatakot na hindi siya nang ahas na harapin ang katotohanan na malapit nang mangyari. Katulad nga ng inaasahan ni Aris. Matapos basahin ang Rosetta ni Thomas, nagalit si Jerome at sumigaw ng galit, Thomas, anong klaseng Rosetta ito? Gumagawa ka ba ng biro? Ano sa tingin mo ang lugar na ito? Hindi mo magagawa ang gusto mo. Mga tao, palayasin siya. Napabuntong hininga si Aris. Alam niyang mangyayari ito. Tumawa si Jacob sa gilid. Wala ka talagang silbi at magpapakita ito sa madaling panahon. Mukhang hindi ko na kailangang gawin ito ng personal at may magpapalaya sa iyo. Mabilis na mawala. Nakakainis ka. Masyadong nahiya si Aris na manatili. Nang tumayo na siya at aalis na sana ay pinigilan siya ni Thomas. Napatingin si Thomas kay Jerome. Ngumiti siya at sinabing, mukhang kakaiba ang Rosetta ko pero hindi naman ito papatay ng tao, di ba? Ngumuso si Jerome. Kaya ano ngayon? Sinabi ni Thomas, dahil hindi ito papatay ng sinuman, bakit hindi ka maglakas loob na subukan ito? Kailangan ba? Sa tingin mo ba hindi ko naiintindihan ang pharmacology? Kahit na hindi ko maintindihan ang pharmacology, masasabi kong hindi mo mapapagaling ang mga sakit sa bagay na ito. Itinaway ni Thomas ang kanyang kamay. Hoy, hindi nasa iyo kung maaari itong gamutin ang sakit o hindi, ngunit ang mga katotohanan ay may huling say. Kung hindi nito mapagaling ang lalaking ito, aalis ako rito nang wala kang ginagawa. Hindi na ako papasok sa guest house mula ngayon. Umisi si Jerome at sinabing, pangako mo. Ipinapangako ko. Sige, subukan natin dahil hindi ka natatakot dito. Iniabot ni Jerome ang Rosetta sa nasasakupan. Pumunta ka at kunin ang gamot ayon sa Rosetta. Kinuha ng subordinate ang Rosetta at naging masama ang ekspresyon niya nang tingnan niya ito. Ngunit kailangan niyang gawin ang nakasulat. Kawakas, mamantong hininga ang nasasakupan. Umiling siya at naglakad palayo. Wala na talaga siyang pag-asa sa nakasulat sa Rosetta. Sinabi ni Jerome ng maaga, Thomas, maghanda ka na para makaalis dito.
Sarcastic na sinabi ni Jacob doon, ang mga tao mula sa Southland District ay napakahusay sa pagyayabang, ngunit wala silang kakayahan. Sigurado silang mga ibon ng isang balahibo. Lahat ng walang kwentang tao ay iniipon sa Southland District. Ha ha ha. Umiti si Thomas at walang sinabi. He crossed his legs at itinaas ang tasa sa mesa. Tapos, humigop siya. Hintayin mo lang kung sino ang mananalo at kung sino ang matatalo. Kabanata 1070. Maya-maya ay bumalik na ang isa niyang kampon. Kinuha niya ang mga sangkap ayon sa race data at pinoproseso ito. Si Dr. Nolan, Pakis Uri. Inilapag ni Jerome ang likidong gamot sa mesa. Tinignan ito ni Jacob ng personal. Ito ay inireseta ayon sa aking race data at mayroon itong lahat ng pinakamahusay na sangkap. Painumin ang pasyente. Bago pa ipainom ni Jacob ang gamot, sininghat ito ni Thomas at naramdaman niyang may hindi tama. Maghintay. Lumingon si Jacob. Anong problema mo? Tinabi ni Thomas, may mali sa iyong race data. Oh, gumamit ka ng matitinding sangkap doon. Ang katawan ng pasyente ay hindi makayanan at ito ay magpapulala lamang sa kondisyon. Napangiti si Jacob. Haha, malalaman mo kung anong sangkap ang ginagamit sa pagsinghot. I guess maganda ka. Ngunit ito ay wala. Hanggat ikaw ay isang doktor, malalaman mo ito sa pamamagitan ng pagsinghot. Hayaan mo akong sabihin sa iyo. Umuubo ang pasyente dahil sa init ng panahon kamakailan. Maaaring masyadong malakas ang gamot para sa kanya sa normal na panahon, ngunit walang anumang problema dahil mainit ang panahon kamakailan. Maaari itong gumanap ng magandang papel sa pagsugpo sa kanyang sakit. After drinking this liquid medicine, I'm sure nagagaling siya. Magiging maayos siya kung uminom siya ng banayad na gamot araw-araw mula ngayon at kakain ng ilang prutas. Maraming iba pang mga doktor ang may parehong iniisip. Nang pinagmamasdan nila ang binata, marami sa kanila ang kapareho ni Jacob. Ang akala nila ay ang init ng panahon ang nagpatuloy sa pag-ubo niya. Gayunpaman, ang lahat ay nanghuhula lamang. Hindi sila gumamit ng anumang instrumento upang suriin ito kaya hindi ito masyadong tumpak. Sa makatuwid, maraming tao ang nangahas na hindi lamang magreseta para sa pagsasaalang-alang ng pasyente. Kaya lang mas matapang si Jacob. Pinili niyang magtiwala sa sarili niyang paghuhusga at naghanda na matapang na gumamit ng gamot. Gayunpaman, pinigilan siya ni Thomas. Sabi ni Thomas, hindi ganoon kakomplikado ang ubo ng binatang ito. Kaya lang sobrang init ng panahon at medyo mataas ang temperatura ng katawan. Hindi ito magdudulot ng tuloy-tuloy na matinding ubo. Kung hahayaan mo siyang inumin ito, hindi lamang ito makakapagpagaling sa kanya kundi magpapulala pa ito sa kanyang kalagayan. Bilang isang doktor, kailangan mong isaalang-alang ang pasyente at hindi ka dapat magreseta ng walang buong kumpiyansa. Ito ay irresponsible sa pasyente. Namula ang mukha ni Jacob sa kahihiyan. Galit siyang sumigaw, isa ka lang walang kwentang doktor mula sa Southland District. How dare you talk about responsibility with me? Kayo ay nagbabantay sa buhay at masama. Bakit magpanggap na mabait dito? Nagsalita din si Jerome. Dahil ito ay isang selection, ang lahat ng mga doktor ay kailangang maging responsable para sa kanilang mga aksyon. Kung si Dr. Nolan ay maglakas loob na magreseta ng race data na ito, handa siyang maging responsable. Dr. Mayo, hindi ka dapat makialam. Ang kanyang mga salita ay nagpapakita na hindi siya nagtitiwala kay Thomas. Nabasa kasi ni Jerome ang race data ni Thomas. Tungkol naman sa race data ni Thomas, sino mang magbabasa nito ay magdududa sa kanyang mga kasanayang medikal. Hindi banggitin na si Jacob ay medyo prestihiyoso sa lokal na lugar. Huwag kang mag-alala tungkol sa kanya, Dr. Nolan. Painumin mo ang pasyente, sabi ni Jerome. Sige. Lumapit si Jacob sa pasyente, dala ang gamot at tinulungan niya itong inumin ang gamot. Anong pakiramdam mo? Tanong ni Jacob. Ramdam ko. Pinunasan ng pasyente ang kanyang bibig. Nang may sasabihin na sana siya ay bigla niyang naramdaman na kumalam ang tiyan niya. Mas matindi ang pag-ubo niya habang hinahawakan ang tiyan. Sa sandaling iyon, tumayo ang lahat ng mga doktor sa ibaba. Paano ito nangyari? Patuloy na hinahampas ni Jacob ang likod ng pasyente, umaasang gagaling pa siya. Ito ay walang silbi. Mas matindi ang pag-ubo ng pasyente. Tuluyan na siyang umubo at umubo pa ng dugo. Nagpanik si Jacob. Malubha na ang ubo ng pasyente sa simula. Ngayon, umubo pa siya ng dugo pagkatapos uminom ng gamot.
Kung magpapatuloy ito, tiyak na mamamatay siya. Anong gagawin? Ay ipadala mo siya sa ospital. Mamamatay siya kung hindi tayo mabilis.